Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakita nyo naman at I'm sure na monitor nyo naman kung sino-sino mga malalaking artista, mga celebrity ang nagpunta sa rally mula sa Luneta hanggang dito nga hanggang sa EDSA nga. Of course, sa Luneta pa lang, nakita natin maaga pa lang nandun sila Maris Racal, Andrea Brillantes, at marami pang iba. Of course, iba rin yung mga nagpunta naman sa EDSA. Katulad nga nito, nakita natin sila Jane De Leon, of course, Catriona Gray, Gabby Garcia, Khalil Ramos, Nicole Cordoves, of course. Eto naman sila KD Estrada, of course. Sila yung mga nagpunta ng solo-solo, kanila wala silang grupo, basta magkakasama lang sila. At of course, nanguna nga sa sa mga personality na talagang markado ngayon ay si Vice Ganda, of course. Napakamarkado ng kanyang speech. At ganun din, nakita rin natin kasama yan sila Ann Curtis, Jasmine Curtis Smith, of course sila Darren Espanto, Ayon Perez, at marami pang iba na mga kasamahan nila. Pero syempre, may mga hindi nakapunta, pero alam naman natin kung gaano sila ka-vocal din. Of course, katulad nila Rita Avila, at napakarami pa, katulad ng ang hinihiling lang naman ng mga netizen ay yung kahit hindi sila, for example, di sila nakapunta nga kanina, sana makita silang nagpo-post, ay nakita si Ivana Alawi, ayun, hinahanap yung mga maraming supporters, maraming followers, yan yung mga na sana daw gamitin ng kanilang mga social media platform para at least maiparating. So, yun nga, nakita nyo rito si Mami Min Bernardo, the mother of Catherine Bernardo. Kaya lang nga kasi ang daming naghahanap kay Catherine Bernardo. Ang nakakaloka, si Catherine ang nireresbakan ng mga fans. Ako sasabihin kong fans, no? Hindi ko na maituturing na mga to. Pero syempre, fans, they were all looking for Catherine Bernardo kasi nga, si Catherine, si Ann, si Vice, yung mga ganyan, sila nga yung malalakas sa mga social media followers, yung mga malalaki talaga ang supporters nila. Yung alam mo pag nag-post sila millions agad ang views, millions agad ang maniniwala, millions agad ang magsusupport. Yung mga ganong tipo. So, yun ang hinahanap nila nung kanina. Bakit daw wala man lang paramdam si Catherine kahit sa social media, hindi man lang daw ito nagpo-post kasi of course, nababanggit na may mention ang sabing boyfriend ngayon ni Catherine na politiko, kaya ganun daw, kaya medyo ingat ito. So, nakakaloka lang. Ako nalulungkot ako for Catherine kasi parang nandun siya sa point na yung mga hindi niya ginagawa, doon pa siya nababanatan. Yung nag-expect talaga sa kanya ang maraming tao. Bakit nga naman daw yung ibang mga artista, may time sila mag-post, may time sila mag-ganyan, at nag-explain sila na hindi man sila makapunta, pero very vocal sila sa pagsasabi, paglaban sa corruption. Unlike daw si Catherine na parang nananahimik lang talaga. So, nakita nyo naman nandun si Mami Min Bernardo, at syempre, marami naman ang pumuri na at least nakita si Mami Min sa part na yon, at sinasabi nga nila na parang yun man lang, kasi nakita naman nagbibigay ng pagkain ang Bernardo family, nagpo-provide sila, and ganyan. Kaya lang syempre, iba kasi pag yung personal, pag si Catherine mismo yung nandun, yun lang. Katulad dito, at si Daniel nga, ang daming pumupuri sa kanya na kahit nasa ibang bansa at nag-show, alam mong yung puso niya at isip niya ay nasa Pilipinas. Yung minimension niya nga, yung tungkol dun sa parami na ang mga tao sa Luneta, yung mga ganyan. So, of course, kaya nakita natin yung mga singer, yan sila Cresty Guzman, sila Catriona Gray, mga beauty queens nandyan din. So, napakarami din na hindi sila natakot. Of course, yan sila Rian Ramos. Alam mo, ang isang bagay na na nakakapagpa-touch talaga sa puso ng marami ay yung support din talaga ng mga malalaking artista. Kasi syempre, iba yung pag ang nakikita ng mga ordinaryong citizen o mga ordinaryong tao, pag nakita nilang etong mga artistang ito, nagpupunta doon, nakikipagsiksikan, nagsasalita, lumalaban, mas lumalakas ang loob nila. Ayan si Kyla, of course. Ayan, isa sa mga nagpunta rin doon. So, ito yung post ni Paolo Avellino na naghumihiling tiga makulong na ang lahat ng dapat makulong. Of course, major niya sila Alden Richards, nagpo-post din. Sila Kim Chu na may mga open letter pa. So, yun siguro ang ina-expect nila sa iba. So, hindi ko lang alam kung bakit si Catherine ang mas tinatamaan sa part na to. Baka nga siya lang yung hindi nakikitaan ng iba. Of course, sabi nila, hindi pwedeng ganun lang yon na ang nanay mo ang pupunta. Parang sabi nga, parang
si Mami Min daw ang sumasagot sa mga kakulangan ni Catherine. Pero anyways, sabi nga nila, bakit natin ipututuon yung sisi o blame si Catherine sa mga pangyayaring ito? Wala namang kinalaman si Catherine. Ayun, katulad yan, bakit kailangan si Catherine sa EDSA? Hindi naman siya contractor, hindi naman siya politiko, yung mga ganyan. So, bakit si Catherine ang kailangan i-cancel? Ano namang kinalaman niya, no? So, of course, kaya lang siyempre, minsan kasi mahirap din. Katulad lagi yung sinasabi, noon kasi, di ba, katulad nila, Nora Unoy, malalakas sa mga loob nila mag-express ng kanilang mga opinion, ng mga kanilang saloobin. So, ayun to. Kaya lang pag tinitignan mo, pag binabasa, minsan matatamaan ka rin eh. I'm sure hindi ganito ang intensyon ni Catherine. Wala siyang interest na deadmahin ang mga pangyayari. Kasi alam naman natin na, sabi nga, isa si Catherine sa pinakamamahal ng mga masa. Kaya sana marunong daw siyang in return, maibigay niya yung pagmamahal na yun sa masa. So, katulad niyan, sinasabi siya pa naman daw ang gagawa ng pelikulang Elena, yung ganyan na tungkol, may social awareness, so dapat daw sinisimulan. Kaya lang hindi natin matuturuan ang isang tao kung hindi pa ito ang tamang panahon para sa kanya, yung sa tingin niya. So, well, hintayin na lang natin. Hindi pa naman ito pa lang, naniniwala ko, ito pa lang ang simula. Marami pang darating na katulad nito. Marami pang lalabas, maraming mas maglalakas ng loob. Kasi ang hinihintay lang naman talaga natin ay yung may mangyari. I'm sure naman, narinig nyo, markado ang sa lahat, ang speech ni Vice Ganda na kailangan makulong. At hindi lang si Vice, lahat ng tao na nagpunta dyan sa EDSA, sa Luneta, na dapat makulong, may mabigyan ng leksyon. Hindi pwedeng yung ganyan lang pagkatapos ay wala na, diba? So sayang ang sinimulan, sayang ang pinaghirapan kung sa wala rin lang mauuwi. So anyways, wag niyo na masyadong anin si Catherine kasi hindi naman niya, again, hindi siya contractor, wala naman siyang kinuhang pera mula sa gobyerno. Sariling sikap niya rin kung bakit siya yumaman. And the fact na nandun ang family niya, malaking bagay na rin yon. Kaya lang sana nga, sa susunod ay maramdaman na si Catherine Bernardo. Yun lang na mahiling ng marami.